O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Pindutin mo na ang like button para tumaas ako sa YouTube algorithm. Dahil kung mangyari iyon ay siguradong araw-araw kitang gagawa ng Anime Recaps Tagalog. Hihihi. Nagsimula ang series sa ating bidang si Jubei na nais matulog. Ngunit naririnig niya ang ingay ng mga ninja na nag-aaway sa kabilang bundok. Tumetakas si Ruga ngunit naabutan siya ni Mizuko na sinabing sumuko na siya at ibalik ang ninakaw nitong mahalagang Dragonstone. Pero biglang dumating si Magay na umatake at inistorbo sila. Saka tinawag niya ang kasamang si Ubom na matandang babae. Nagpalabas ito ng latigo na apoy at inatake si Mizuko. Kaya nagsapot si Spider-Man para hulihin ang babae pero tumakas ito. Hinamon din ni Magay si Ruga kaya naglabo-labo sila. Naging malakas na halimaw si Ruga na inatake ang Spearman na Magay. Samantalang nahuli ni Mizuko si Ubom gamit ang sapot. Pero wala daw siyang balak dahil kahit hubad ang babae ay pangit pa rin. Kunwari nahuli ang babae na sinabing patayin na siya. Pero biglang may lumabas na mga uod sa katawan ni Ubom at kinain si Mizuko na hindi na nakalaban pa at nakendi ang ulo. Lalabanan sana ng dalawa si Ruga. Pero biglang pumalakpak si Jubei na sinabing huwag silang mag-away at mag-ingay. Kaya biglang nagalit ang baliw na Magay at winasiwas ang sibat para patayin ang bida. Pero umilag ang bida, saka nang muli siyang atakehin, habang nasa ere ay ginamit ni Jubei ang kanyang espada. At nahati ang kalaban na parang butterfly. Nang mamatay ang mga uod ni Ubom ay tumakas din ito. Sinubukang kunin ni Ruga si Jubei para maging bodyguard dahil mercenary ang ating bida. Pero ayaw ni Jubei dahil nakamaskara daw si Ruga. Saka din ito umalis. Kinabukasan ay nakarating si Jubei sa isang tahimik na lugar. Dito pala nakatira ang village ni Shigure. Nakatayo ang babae sa isang tuktok ng valley kung saan tinawag siya ng matanda. Saka naglaro sila ng paluan ng ulo kay Nen na malaki ang katawan pero walang laban sa babae. Tumetawa ang mga nanonood pero sinabi ni Shigure na hindi nakakatawa kapag ganun lang ang kaya nilang gawin sa laban. Natatakot si Shigure dahil anong laban nila kung maatake sila ng iba. Tapos biglang nag-alarm ang alarm nilang kahoy kaya agad umalis si Shigure para tignan kung sino ang intruder. Nakita niya si Jubei na sinasalo ang mga palaso at naawa sa isang nabiktima na ibon. Kaya kumpiyansang lumapit si Shigure saka dumating din ang iba pang taga-village. Humingi ng tubig na maiinom ang bida kaya siya pinapasok sa village. Nilapitan siya ni Shigure at nagtanong kung saan patungo ang bida. Saka excited na nais makita ang mundo tulad ni Jubei. Pero sinabi ng bida na pare-pareho lang kahit saan. Bigla silang may narinig na ingay na pinagtaka ng babae. May dumating palang cyborg na nagpapatalon-talon gamit ang malaki nitong armas. Ito si Goten na hinahanap ang Light Maiden na si Shigure. Bigla siyang inatake ng mga villagers na mga ninja palang lahat. Pinaulanan nila ng shuriken ang robot na hindi tinatablan. Naging sasakyan ang robot na kinarni ang madaanan nito. Tapos kasabay pa niyang umatake si Ubom na naglabas ng maraming uod at kinain ang mga tao. Sinabi ni Jubei na tumakas na si Shigure, pero iba ang ginawa nito dahil kahit natatakot ay umatake. Sinalubong siya ng mga may pustisong uod para nguyain. Pero niligtas siya ng dalawang malakas na ninja. Sinabi ng mga ito na nagpapanggap lang pala silang mahina sa babae. Patuloy ang pagsira ni Goten sa bayan at nagkaapoy. Samantalang kaharap ni Jubei si Ubom para magpatayan. Hinahanap ni Shigure ang mga kasama ngunit wala siyang makita. Tinawag siya ni Ruga na naroon din na hinahanap siya. Bigla silang inatake ng mga uod kaya kinuha ni Ruga ang babae at itinakbo. Pero nang maging malaking hayop ang mga uod ay hinarap ito ni Ruga. Nahihirapan siya na naging halimaw, saka sinabi kay Shigure na tumakbo na. At napatakbo ang babae sa takot na nakakita ng kapre. Kalaunan pa ay namatay lahat ng kalahi ni Naruto maging ng dalawang kaibigan ni Shigure at ang kanilang matandang Hokage. Sinabi ni Ubom na hinihintay nito ang pag-atake ni Jubei, pero kanina pa pala siyang nahiwa ng bida. Kaya bigla na lang itong nagkisay at namatay. Kaya maging ang anak nito sa loob ng katawan ay natunaw. Maging ang malaking halimaw na kinakalaban ni Ruga ay natunaw dahil patay na ang kanilang host. Sugatan namang bumagsak ang werewolf. Lumapit si Jubei at nang makita ito ng halimaw ay sinabing ngayong nakita na ni Jubei ang mukha niya, ay kilala na niya ang asawa ni Beauty. Kaya binigay ni Ruga ang Dragonstone sa bida saka sinabing ibigay ito kay Shigure. Nais daw nitong bago mamatay ay makita sana ang liwanag sa tulong ng Maiden Light na Shigure. Patuloy sa paglalakad si Shigure at alam sa isip na lahat ng mga tao sa village ay patay na. Saka siya nawala ng malay. May nagdala ng ulo ni Ruga kay Mufu. Kaya ginamit ni Mufu ang kapangyarihan at ginising ang ulo, at nagtanong kung nasaan ang Dragonstone. Kaya nalaman nilang hawak ni Jubei ang stone na nais nila. Nagising si Shigure sa pagkakatulog at hindi pa rin makapaniwala na sa isang iglap
ay wala na ang village niya. Ngunit hindi niya alam na may sumusunod sa kanyang manika. Manika ni Moniko na naging makina at tinawagan ang boss na si Goten. Naglabas ng mechanical bird si Goten at pinadala ito sa boss ulit niyang si Anden. Kamukha ng naniningil ng buwis. Sinabi ng boss kay Goten na dalhin agad sa kanya sina Shigure at ang Dragonstone para ma-unlock nila ang kapangyarihan mula sa mga ito. Habang naglalakad ay nakita ni Shigure ang isang peking tourist guide na si Subyut. At kasama nito ang customer na Batusai. Humingi ng doble bayad si Subyut sa samurai kaya nagalit ito na ilalabas sana ang espada. Pero binato siya ng magnanakaw na Subyut at nahulog itong gumulong patalikod. Kinalkal ni Subyut ang bag at nakakita ng walang silbing helmet. Dumating si Shigure na naamoy at nakita ni Subyut na mabango daw at maganda. Naisip niyang ibenta ang babae. Pero biglang dumating ang totoong mga bandido na nagtatago lang pala sa gilid. Nakita nilang maganda si Shigure at nais nilang kalaro ng bahay-bahayan. Pero binato sila ni Subyut at hinila si Shigure patakbo dahil maging siya ay nais ding pagkaperahan ang babae. Biglang nagpakita si Dakuan na matandang monk. At nagpalabas ng smoke bomb sa harap ng mga bandido, kaya nakatakas silang tatlo. Kalaunan ay nagpasalamat si Shigure kay Dakuan sa tulong nito. At sinabi ng babae na nag-iisa siyang survivor ng village nila. Sinira ni Dakuan ang spy doll na sunod ng sunod sa babae dahil alam niyang paparazzi na vlogger ito. At sinabing interesado siya sa nagmamanman kay Shigure. Bigla silang napatigil dahil may paparating. At agad silang umilag at tumakbo nang mag-crash si Goten. Nagtanong si Shigure kung bakit pinatay ni Goten ang mga tao sa ninja village niya. Ngunit muntik tuloy siyang madakip ng robot. Pero niligtas siya ni Dakuan at tinapon kay Subyut na first touch na nakaramdam ng chicks. Nagpaputok si Dakuan ng dynamite kaya nakatakas sila panandalian sa cyborg. Ngunit naging sasakyan ulit ang robot na humabol. Samantala ay nakapunta ng desert si Jubei at nakakita ng isang pusa. Pagkatapos ay nagpakita ang isang mas malaking pusa na nakakatakot ang mukha. Meow. Sinabi ng babae na kung hindi ibibigay ni Jubei ang Dragonstone ay papatayin niya ito. Kaya napilitang umatake si Jubei gamit ang katana. Pero nakatakbo ang pusa na nagtago sa bubong. Saka muling umatake sabay pakita ng between legs para lang sumipa. Patuloy pa rin ang paghabol ni Goten kina Shigure. Pero nagpalabas ng mist ang matanda. Nakikita pa rin sila ni Goten na mabilis silang hinahabol. Pero kapangyarihan pala ni Dakuan ang fog kaya napunta sa talon ang robot. Tapos sumabog ang dinamita na nilagay ni Dakuan at nahulog ang robot. May humawak sa paa ni Jubei kaya na-corner siya ng pusa. Pero sinabi ni Jubei na hindi siya sasuko sabay tusok sa lupa. At lumabas ang malaking halimaw na namatay. Mula sa bahay ay lumabas ang isa pang malaking halimaw na ayaw mong makasalubong kahit kailan. Aatake sana ito kay Jubei pero ginamit ng samurai ang long range slash nito kaya nahati ang armor. At kalaunan ay ang ulo ng malaking gamayan. Umatake ulit si Pusi na sinabayan ni Jubei ng sword slash. Nakailag ang pusa na akala niya lang kung nakailag. Pero hindi pala dahil na-slice din siya ni Jubei. At natamba ang nagregla na pusa. Samantala ay nalunod naman ang cyborg Goten na ang lakas-lakas pero tubig lang pala ang katapat. Takot lang palang maligo. Nagtanong si Dakuan kung ano nang gagawin ni Shigure. Kaya sinabi ni Shigure na pupunta sila kahit saan, kahit pa sa bahay ninyo. Kinagabihan ay dumating si Hiashi at kinuha ang mata ni pusa at nilagay sa sariling ulo. At nalaman nitong si Jubei ang pumatay kay Pusi. Biglang nagsalita si Pocahontas sa kanyang likod. Pero agad niya itong inatake ng espada. Kaso ay nakailag ang babae at siya ang sinakal nito gamit ang mahabang buhok. Pero sinaksak ni Rengoku ang malaking mansanas na nagdugo at bagsak si Pocahontas. Ngunit pag-alis ng dalawa ay muli itong bumangon. Habang naglalakad naman sina Shigure at pinag-uusapan si Jubei ay biglang natakot si Dakuan na may naramdaman. May lumabas na deer pero bigla itong pinatay ni Hiashi. At sinabing sumama sa kanila si Shigure. Umatake din si Rengoku na tumalon. Pero bigla siyang sinakal ng muling nakialam na Pocahontas. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ang mga bida na tumakas. Pero sinabi ni Rengoku na siya na ang bahala at hinayaan si Hiashi na hulihin si Shigure. Hinabol nga ni Hiashi ang tatlo na nagtago sa loob ng isang bahay. Pero pinasok sila ni Hiashi. Kaso ay walang tao sa loob at inakala nitong tumakbo palabas ang mga bida. Pero nagtago lang pala sila na lumabas pagkaalis ng long hair. Bigla ulit silang nagulat nang maslice ang pader. Saka lumabas si Jubei na hindi inaasahang makikita ulit si Dakuan. Nagtanong siya kung kasama nito ang mga kalaban, pero sinabi ng matanda na malinis siya. At nagkasundo silang sasamahan si Shigure panandalian. Bumalik si Hiashi na tinutukan ang babae ng spear gun. Sinubukan siyang hampasin ni sidekick pero binalibag lang ito. Pero nahila ni Dakuan si Shigure saka sila mabilis na tumakbo.
Inispada ni Jubei ang spear gun ni Hiashi, kaya nainis itong umatake ng maraming taga. Saka naalala ni Hiashi na mukha ni Jubei ang pumatay kay pusa. Kaya sinabi nitong kukunin ang Dragon Stone sa bida. Narinig din ito ni Subyot na nagka-interes. Samantala ay mabilis sa pag-atake gamit ng buhok si Pocahontas at sinira ang puno. Pero bigla siyang tinalo ni Rengoku sa likod at sinakal at tinusok ng maraming kamay. Kaya napasigaw sa sakitang Miss Universe at bagsak na namatay. Nasinigurado pa ni Rengoku. Naitapon si Jubei tapos nagpunta pa ng likod niya si Subyot na may ngiting kaduda-duda. Sinabi ni Hiashi na magaling daw ang bida pero oras na para patayin ito. Saka inilabas niya ang orb sa kanang mata at nahipnotismo ang bida. Bumalik si Jubei sa desert na inaatake ng pusa. Pero ginamitan niya ito ng slash technique kaya nawala ang pusa. Tapos lumabas si Hiashi sa tabi niya at inispada ang bida. Samantala ay nagpapahinga si Dakuan nang bigla silang atakehin ni Rengoku. Agad na iniilag ni Dakuan si Shigure at inatake si Rengoku. Pero mabilis itong umilag na sinaktan ang likod ni Dakuan. Kaso ay naging panggatong ang matanda saka hinila si Shigure at nag-iwan ng paputok. Kunwari naman nilapitan ni Subyot si Jubei pero hinahanap pala nito ang Dragon Stone. Pero tinutukan siya ni Hiashi at nais patayin dahil nakita nito ang forbidden technique niya. Niligtas pa rin siya ni Jubei na muling bumangon, pero iniwan na nito ang magnanakaw na kasama. Nakatakbo pa ang dalawa pero naipit sila sa talampas. Kaya tinulak ni Jubei si Subyot na nahulog. Saka tumalon din ang bida para takasan si Hiashi. Nakalambitin sila gamit ang manipis na tali ni Jubei. Pero marupok ang ex mo, ay este ang sanga kaya sila bumagsak. Hihihi. Inayos ni Jubei ang sugat at sinabing hahanapin si Shigure para ibigay ang Dragon Stone. Ngunit nahanapan ulit sila ni Hiashi na nagpaulan ng palaso kaya muli silang tumakbo. Ginigising naman ni Dakuan si Shigure para umalis sila. At aalis na sana sila nang muling bumangon ang pangit na mommy. Kaya natatakot ang dalawa, pero nang makita nila si Jubei ay biglang nagsaya si Dakuan dahil mayroon na silang tagapagligtas. Ngunit inatake pa rin ng nakahabol ng Hiashi si Jubei. Tatakbo sana sina Dakuan pero nasa daan si Rengoku. Natatalo sa laban si Hiashi kaya tinulungan siya ni Rengoku at nakatakbo sina Shigure at ng dalawa. Pero sinabi ni Hiashi na habulin ni Rengoku ang tatlo at hulihin si Shigure. Saka muling inilabas ang orb na mata at muling mahipnotismo ang bida. Nag-one-on-one sila sa tabi ng bahay kubo. Umatake si Jubei pero biglang naglaho si Hiashi na nasa likod ulit. Pero siya ang binulag ni Jubei gamit ang kutsilyo. Saka inislice ng bida ang tiyan ni Hiashi na bumagsak. Nagalit si Rengoku na umatake kay Jubei, at napahigik ang bida nang magtalpakan sila sa ere. Kaya inakala ni Dakuan kung patay na siya. Sinubukan ng mga kalaban na maglaro ng doktor-doktoran, pero namatay si Hiashi kaya gustong maghigante ng pangit. Kinabukasan habang naglalakad ang tatlo ay nagpakita si Jubei. Kaya nagulat si Dakuan na akala kung patay na ang bida. Mabilis na ibinigay ni Jubei ang Dragon Stone at umalis na. Nang makatulog si Shigure ay kinuha ni Subyot ang Dragon Stone at itinakbo. Itatago na sana nito ang bato pero biglang may bumato sa kamay niya. Saka inapakan ang kamay ni Subyot. Tinawag ni Jubei ang matanda na naroon din pala, na tumalon mula sa puno. Saka inutusan nila si Subyot na bumalik at samahan si Shigure. Pagkaalis ni Subyot ay biglang nag-iba ang paligid. May lumabas na malalaking ugat ng puno at hinuli si Jubei, kaya napanganga ang matanda. Pilit na inagaw ng ugat ng puno ang Dragon Stone na itinatago ni Jubei. Ngunit inispade niya ito at nahulog ang Dragon Stone. Pero bigla itong nahati at kinuha nila pareho ang tighati. Pagkaalis ng magnanakaw ay nakalaya si Jubei sa ugat. Saka sinabi sa matanda na babawiin niya ito at umalis. Ipinakita naman ng babaeng may kapangyarihan ng ugat na si Azame. Kinuha nito ang kalahati ng Dragon Stone. Saka pinatay ang kawawang taong nakakita sa kanya. Sa pagtakbo ay may nakasalubong na ninja si Jubei. At inakala niyang ito yung may-ari ng ugat ng puno. Tumalon ang ninja sa ere na ginamitan ni Jubei ng long-range slash. Pero buo pa ring nakalapag sa lupa ang kalaban. Natanggal ang maskara nito at ipinakitang lizardman pala ito kaya makapal ang balat. Makapal din ang mukha na may kalyo-kalyo pa. Hihihi. Sa kagamit ang mala machine gun na kaliskis ay pinagraratrat ang nagtagong bida. Nais ng taong butiki na kunin ang kalahati ng Dragon Stone. Pero ayaw ibigay ng bida. Samantala ay mabilis namang tumatakbo si Azame nang mapansin niyang may lumilipad na apoy. Saka nagpakita si Kitsunbi na parang invisible man. Sinabi nito kay Azame na ibigay na ang kalahati ng Dragon Stone. Umatake ang babae gamit ang karayom pero hinawi lang ito ni Kitsunbi. Saka inatake ang babae na napasigaw at natamba. Pero nang tignan ni Kitsunbi ay kahoy lang ito. Tumakbo ang babae at nagsisid sa tubig. Pero sinusundan siya ng mga insektong inutusan ni Kitsunbi.
Nagawang maiwasan ni Azami ang ilang insekto ni Kitsunbi kaya umakyat siya. Pero paglingon niya ay marami pa palang insekto sa ere, na nilapitan siya at pinatulog gamit ang sleeping powder. Aba may balak. Samantala ay patuloy sa pagrat-rat ang lizardman kay Jubei. Pero tumalon ang bida sa itaas, at tinawag ang napanganga na lizard. Kaya sinaksak ni Jubei ang bunganga nito gamit ang mahabang pantusok. At lumabas ang lamang tae ng makapal ang balat na taong butiki at namatay. Samantala ay dinala ni Manyak ang walang malay na Azami sa kanyang kuweba para tignan ang kuweba nito. Saka pinahiga ang babae sa kama na bato. Bago gawin ang iniisip mo ay tinawag muna niya ang malaking moth at ibinigay ang kalahati ng Dragonstone. Saka umalis ang moth para e-submit ang Dragonstone sa boss nila. Pinagmasdan niya ang sexing katawan ng babae, saka mabilis sumakay at naging pinakamalakas na Hokage. Dahil sa naramdamang karayom ay nagising si Azami, na ginawang ugat ang kamay at tinusok ang likod ng pangit. Nasaktan ito pero masuches pala ang loko na gustong-gusto ang nangyayari. Pero natigil silang bigla nang magsalita si Jubei na naninilip pala, at sinabi nitong naroon siya para kunin ang kalahati ng Dragonstone. Tumakbo si Kitsunbi na nanalo sa loto pero agad hinabol ni Jubei samantalang naiwan si Azami na nanakawan ng puri. Hindi kasi magdamit ng bakal na armor. Samantala ay nakuha ng mas pangit na boss ang kalahati ng Dragonstone dahil dinala ito ng higanti na moth. Patuloy sa pagtakbo si Jubei nang utusan ni Kitsunbi ang marami nitong pampatulog na insekto. Inatake nila si Jubei na napagtantong nahulog siya sa patibong. Nararamdaman niya ang epekto ng pampatulog na insekto pero ayaw niyang matulad kay Azami. Kaya nang naamoy niya ang sulfuric acid sa malapit ay tumakbo siya para magtago doon. Kaso ay takot ang mga insekto sa amoy ng sulfur na hindi makalapit. Kaya tinawag na lang ni Kitsunbi ang kaibigan nitong Mothzilla at inatake si Jubei. Pero sa isang slash ay hinati lang ni Jubei ang moth. Saka mabilis din niyang ini-slice yung manyak na Kitsunbi at ito ay nabasag. Nabasag yung manyak na bote. Dahil wala ang Dragonstone ay naisip ng bida na naibigay na ito sa iba ni Manyak. Ipinakita ang isang ninja magnanakaw na sinubukang pasukin ang isang bahay. Pero nahuli siya ng mga barangay tanod. Kunwari maglalabas siya ng kapangyarihan, pero para lang siyang baliw at mabilis na nahuli. Ito si Tatsunosuke. Kinabukasan ay pinalaya siya at binigyan ng isang gold coin. Swerte namang magnanakaw nito, pero galit siyang umuwi dahil master thief ang tingin niya sa sarili. Biglang nagsalita ang misteryosong Aizen ang pangalan na sinubukan siyang kausapin. Pero iniwan niya ito at umalis. Habang naglalakad ang mga bida sa isang maulap na lugar ay pabida si Subyot tumayo sa harap. Pero biglang nahawi ang ulap at pinakita ang isang higanti na balak silang patayin. Ito si Kong Pepe. Hihihi. Umatake si Kong gamit ang malaki nitong espada pero sinanggalang ng bida. Sinamantala ni Subyot ang pagkakataon na kinuha ang Dragonstone mula kay Shigore, saka tumakbo. Kaya inutusan ni Jubei ang dalawa pang umalis din na mabilis kumaripas ng takbo. Nang maitapon ang espada ni Jubei ay binalak itong sirain ng malaking kapre. Pero hinila ng bida ang armas gamit ang matibay na tali. Sa lakas ni Kong ay nasira ang tulay na kanilang kinatatayuan at nahulog sila sa ilog. Tumayo pa ang higanteng nasa mukha ang itlog. Pero kalaunan ay natabunan din siya ng mga kahoy dahil sa bridge gone wrong prank niya. Samantala ay nakita ni Tatsunosuke si Subyot na may hawak na bato. Nagkunwari siyang namamatay sa gutom, pero binalak siyang iwan ni Subyot. Kaya hinawakan niya ang paa nito at nang matamba ay ninakaw ang Dragonstone. Nag-aaway sila nang biglang dumating yung mga samurai na tanod, at inisip na kasama ni Tatsunosuke si Subyot bilang partner in crime. Kaya tumakbo ang dalawa na dumaan sa gubat. Walang magawa si Subyot kundi sundan si Tatsunosuke na tinuro ang kanilang gagawin. May hinanda palang patibong si Tatsunosuke na iniwasan nilang dalawa. Pero nahulog ang mga humahabol na extra. Pero hindi rin nakaiwas si Tatsunosuke na naibangga sa puno. Sa kabilang dako ay muling bumangon si Kong Pepe at sumigaw ng do re mi fa sol la ti do. Pag-uwi ni Tatsunosuke ay pinakilala nito ang kapatid na si Yayoi kay Subyot. Mag-aararo sana si Tatsunosuke pero bumagsak ito sa gutom. Kinantsawan siya ni Subyot at naglaban sila, pero binasa sila ng bata. Kalaunan ay sinabi ni Subyot na ang problema sa taniman nila ay ang lupa. Ibinalik ni Tatsunosuke ang Dragonstone, at kinabukasan ay nagpaalam na si Subyot, sabay kantsaw na hindi pwedeng maging Lupin III si Tatsunosuke dahil mabait ito. Hindi nila alam na kasabay na pinuntahan ng dalawang samurai si Yayoi. Sinira nila ang bahay nila at sinuntok pa ang bata ng manlaban ito. Nakita ito ni Tatsunosuke na nagalit at biglang lumabas ang kapangyarihang crystal sword sa kamay. Inatake siya ng espada ng dalawang extra pero sinugatan niya ang isa dito. Kaya natakot ang mga ito na tumakbo. Tapos biglang dumating si Aizen na dinemonyo si Tatsunosuke na sinabing sumali siya sa frat nila at magiging hayahay ang buhay niya at ng kapatid niya. Kaya sa daan ni Subyot,
ay nagpakita si Tatsunosuke at sinabing nais nitong kunin ulit ang Dragonstone. Ayaw itong ibigay ni Subyot na nagtataka kung anong nangyari sa bagong kaibigan. Kaya sinabi ni Tatsunosuke na sasali siya sa frat ng mga ninja killers. Habang umiilag ay sinabi ni Subyot na hindi killer si Tatsunosuke at hindi siya dapat sumali sa frat ng mga baklang ninja na mahaba ang buhok at may makeup. Kaya umatake ulit si Tatsunosuke kay Subyot pero hindi niya rin kayang pumatay. Tapos biglang lumabas si Aizen na sinabing walang silbi si Tatsunosuke. Inilabas nito ang malaking revolver na gamit ng mga baklaklan nila, at binalak patayin ang dalawa. Pero mabilis siyang tinusok ni Jubei ng katana sa ulo at bagsak ang bakla na namatay. Masayang kinuha ni Subyot ang espada ni Jubei, pero biglang nakatayo ulit si Kong Pepe sa tabi niya. Buong lakas nitong naisirain ang espada na hawak ni Subyot. Hindi na makagalaw sa takot si Subyot, pero bago pa siya maging pork and beans, ay biglang naging crystal si Tatsunosuke na ihinarang ang ulo sa espada ng kapre. Nawala ng malay si Tatsunosuke na natamba, pero nasugatan ang espada ni Kong na nagregla. Tapos mabilis na kinuha ni Jubei ang armas at tinuluyang putulin ang espada ng higanti na bumuhos ang dugo. Dahil dito ay natunaw ang kapre na namatay. Napasigaw naman si Subyot na inakalang patay na si Tatsunosuke. Pero gutom lang pala ito. Kaya pinakain nila ito at nang ayos na ay nagpaalam na ang mga bida sa magkapatid. Pero nakuha ni Jubei ang kalahati ng Dragonstone. Minsan na malakas ang ulan ay may nakasalubong si Jubei na kaduda-duda ang kilos. Nagpaplauta sa gitna ng ulan. Nax, o Anime Recaps Tagalog. Pagkalagpas ng bida ay binalak siyang patayin pero mas mabilis si Jubei na tinanggal ang maskara ng kalaban. Ipinakita ang mukha nitong puno ng benda dahil sa ubod ng pangit. Nais din nitong kunin ang Dragonstone na ayaw ibigay ng bida. Umatake ang mommy gamit ang benda sa katawan at natalian ang kamay ni Jubei. Saka nadaplisan siya ng karayom sa leeg. Pero nagawa pa rin ng bida na maslash ang kalaban at ito ay bumagsak na duguan. Nanghina si Jubei dahil may lason ang karayom na nangsugat sa leeg niya, pero pinilit pa rin niyang maglakad. Samantala ay nakita ng isang matanda ang bangkay ng kalaban na tutulungan sana. Pero biglang lumingon ang mommy at lumipad ang mata diretso sa bunganga ng matanda. Googly eyes candy pa more. Pagpasok ni Jubei sa isang bahay ay nakakita siya ng mag-ina. At mabilis naman siyang tinulungan ng mag-ina na sinubukan pang sapsupin ng babae ang sugat ni Jubei. Ayaw sana ni Jubei pero mapilit ang babae na tulungan siya kaya ininom din niya ang gamot na bigay ng babae. Maya-maya ay may dumating pang 4 na manlalakbay na nais makisilong. Pero kasama dito ang pinasok ni Googly Eyes. Kunwari naglabas ng alak ang kalaban at pinainom ang iba. Tapos lumapit sa bida para magbigay ng alak. Pero bigla siyang tumalon para saksakin si Jubei, ngunit mabilis ang samurai na muling pinatay ang kawawang matanda. Kaso ay muling tumakbo si Googly Eyes. Nakiusyoso ang isa pang lalaki na nilapitan ang namatay na matanda. Pero mula sa itaas ay dumating si Googly Eyes at pinilit pasukin ang bunganga niya. Kaya naging kalaban ulit ang lalaki at inatake si Jubei. Pero muli lang itong pinatay ni Jubei. Tumalon ulit si Googly Eyes at pinasok naman ang bunganga ng isang babaeng naroon. Saka nito pinatay ang kasamang lalaki. At tumalon pataas para tumakas. Sinabi ni Jubei na umalis na ang mag-ina. Pero hindi sila umalis dahil kabisado ng babae ang pag-atake ni Jubei. Nagluto ang babae ng lason soup, at pagkatapos ay ibinigay ito kay Jubei. Ngunit naamoy ni Jubei ang lason at alam na nitong nais maghigante ng babae sa kanya. Sinabi ng babae na isang hindi kilalang warrior ang pumatay sa kanyang asawa. At dahil namatay ang asawa ay pinaalis ang mag-ina sa kanilang clan. At pwede lang silang makabalik kapag nagawa nilang maipaghiganti ang namatay niyang mister. Napagtanto niyang si Jubei ang pumatay sa kanyang asawa dahil sa fighting style nito. Saka agad tinalian ng babae si Jubei gamit ang sariling teknik. Maging ang anak na lalaki ay galit at nais maghigante. Pero naramdaman ni Jubei ang pagdating ng kalaban. At sinabing kaya niya pinatay ang asawa ng babae dahil ito ang unang nanghamon sa kanya. Ganun daw ang buhay samurai. Kaunting tinginan lang ay patayan agad. Biglang umatake ang kalaban kaya naputol ang pagkakatali ng babae, at sinaksak ni Jubei ang kalaban saka din pinatay agad. Pero nakatakas ulit si Googly Eyes at muling pumasok sa bunganga ng huling bangkay ng lalaki. Tumayo ito na nag-ilaw ang mata sabay atake mula sa itaas. Nakailag si Jubei at mabilis na pinutol ng babae ang kamay ng kalaban. Pero nasaksak tuloy siya sa dibdib ng kalaban. Nahiwa ulit ni Jubei ang kalaban pero nakatakas ulit ang mata. Bago mamatay ay sinabi ng ina na huwag hayaan ni Jubei na mamatay ang anak doon. Muli sanang aatake si Googly Eyes pero hinila ni Jubei ang bata palabas. Dumating ang ina ng bata na kontrolado na ni Googly Eyes. Pero sinabi ni Jubei na ang kalaban ang nasa loob ng ina.
Sinabi ni Googly Eyes na katawa-tawa daw ang mga tao dahil gawa lang sila sa laman at buto. At gustong-gusto niya ito dahil madali lang siyang nagpapalipat-lipat sa mga tao. Nagtapon si Jubei nang nagdulot ng apoy sa bahay. At papatayin sana ng ina ang bata, pero sinabi ng bata na tumigil ang ina, at tumigil ang katawan ng ina. Sinabi ni Jubei na doon nagkamali ang halimaw dahil maliban sa laman at buto, ay mayroon ding puso ang mga tao. Kaya kinontrol ng ina ang katawan papunta sa apoy kasama si Googly Eyes. At sinabi sa anak na mamuhay ng malaya sa paghihiganti. Saka nasunog ang ina kasama si Googly Eyes na binalak pang tumakas, pero inislice na ni Jubei ng tuluyan at namatay. Gago na evil eye. Kalaunan pa ay binurol nila ang ina ng bata. At sinabi ng bata na lalaki siyang malakas at malaya. Saka nagpaalam si Jubei sa bata kahit na ayaw sana ng bata. Samantala ay kumakain sa isang bahay sina Dakuan at ng dalawa pa, pero bigla silang naistorbo ng mga dumating na paniki at tumubong halaman. Lumabas sila at nakita ang mas maraming paniki at ang mga ugat ng puno na power ni Azame. Mabilis na tumakbo si Subyot pero mabilis siyang tinapon ng ugat sa rumaragasang ilog. Maging si Dakuan na lumalaban ay walang magawa nang mahuli siya ng ugat ng puno. Dumating bigla si Jubei na kinuha si Shigure at nagpunta sila patungo sa puno. Hinabol pa rin sila ng mga paniki na pinalibutan. Pero tinaas ng samurai ang espada na nakidlatan. Kaya sunog ang mga alaga ni Batman. Dahil sa nangyari ay sinabi ni Shigure na nais niyang si Jubei ang magtago ng Dragonstone para mas ligtas. Nakaligtas naman si Subyot na umakyat mula sa tubig, pero nagulat siya nang makita ang pangit na Azame. Nakita rin siya nito kaya nagtapon ng kutsilyo pero nagpaanod lang ulit si Subyot. Samantala ay ipinakita ang boss ng mga paniki na nakabitin ng pabaliktad sa kuweba. Kalaunan ay sinabi ni Shigure kay Jubei na hindi siya ang Light Maiden kaya si Jubei ang dapat magtago sa bato. Pero ayaw sana ni Jubei dahil delikado ang may hawak nito. Kalaunan ay biglang dumating si Subyot at sinabing nakita nito ang babaeng puno na si Azame. At chicks daw ito. Nagpunta agad sina Dakuan at Jubei sa dating pinagtaguan ni Azame. Pero wala na ang babae doon. Pero nang ilabas ni Jubei ang Dragonstone ay nakita nila sa malayo si Azame. Ibinigay ni Jubei ang Dragonstone kay Dakuan para puntahan si Azame. Nagpatalon-talon siya sa mga bato. Pero pagdating niya sa kabilang bahagi ng gubat ay wala na doon si Azame. At nasa kabilang bahagi na ito paglingon ng bida. Nagpunta si Jubei kina Shigure para hanapin si Dakuan pero wala ito roon. Kaya bumalik siya ulit para hanapin ang matanda. At nakita na lang niyang nakabitin na ito sa isang puno. Sinabi ni Dakuan na ninakaw ni Azame ang Dragonstone mula sa kanya at itinali siya sa puno. Nagdalawang isip si Jubei at inisip na nais ni Dakuan na kawin ang bato para sa sarili. Kaya nagtanong siya kung anong sekreto nito. Ayaw sana ng matanda pero pinilit ng bida. Kaya nasabi ng matanda na susi ito sa pagbubukas ng isang ancient na kayamanan at kapangyarihan. Saka mabilis ding iniwan ni Jubei ang matanda nang may maramdaman. Samantala ay mabilis ang pagtakbo ni Azame dahil hinahabol siya ng mga paniki. Nagpunta siya ng isang puno at naging ugat para labanan ang mga paniki. Pero biglang dumating si Kawahori na malaking paniki at mabilis na niyakap ang babae gamit ang pakpak. Nais din nitong makuha ang Dragonstone. Pero nang sabihin ni Azame na wala sa kanya, ay kinailangan niyang pasukin ang kuweba ng babae gamit ang pangpepe nitong dila. Walang tigil siyang humigop ng regla kaya napaungol na lang ang babae na nanghina at bumalik sa pagiging chicks. Pero muli silang pinigilan ni Jubei na pipang tom. Una ay sinilip niya yung malaking higanti na may ginagawa kay Kagero. Pangalawa ay sinilip niya si Kitsunbi na may ginagawa kay Azame. Ngayon naman ay sinisilip niya ulit si Kawahori at Azame. Bantayan mo at baka ikaw na ang susunod. Binitawan ni Kawahori ang babae na agad sinalo ni Jubei. Tumakbo sila habang nag-illegal logang naman ang vampira na pinutol ang mga puno gamit ang pakpak. Pero tumalon sa ilog si Jubei dala ang babae kaya hindi makasunod ang hindi naliligo na vampira. Dinala ng bida ang babae sa tabing ilog kung saan nais niya itong tulungan. Tinanggal niya ang damit para sana tignan kung ayos ang babae. Pero napaisip si Azame na nais din ni Jubei ng chicken joy niya. Kaya siya umatake gamit ang ugat na nangangagat. Agad na umiwas-iwas si Jubei at sinabing wala siyang interest sa mga lamang lupa. Pero dapat ibalik ni Azame ang Dragonstone. Sinabi ni Azame na mahalaga ito para sa kanila. At nagtaka nang hindi alam ni Jubei ang patungkol dito. Biglang nanghina si Azame at nagdugo ang puwet. Tapos dumating ulit si Kawahori na tinawag ni Jubei na abnormal na lamok. Kaya nainis itong umatake gamit ang mga paniki. Pero lumaban si Jubei gamit ang espada. Marami ang paniki ni Kawahori kaya nahihirapan ang bida. Aatake pa sana si Kawahori pero nahuli siya ni Azame gamit ang mga ugat. Pumalag si Kawahori na nakawala sa pagkakahuli ni Azame.
Pero sapat na ito para mabigyan ng pagkakataon si Jubei na mahiwa ang vampira kahit nasa ere ito. At patay itong bumagsak sa lupa. Sinabi ni Azami na kalahati lang ng Dragonstone ang nasa kanya. At dahil si Jubei ang napili ni Shigure para magbantay ng bato, ay ibinigay niya ito sa pamamagitan ng tumubong bulaklak. Pero namatay din ang babae na parang rebulto na inukit sa puno. Isang araw ay 2 siga nang nagpunta ng bundok para patayin ang halimaw na umaatake doon. Pero hindi pa man nakaporma ay putol agad ang ulo ng isa na nahulog sa kasama. Tinawag ng siga ang halimaw at lumabas si Rengoku na sinabing gustong kunin ang kamay ng lalaki. Palaban naman ang siga na umatake gamit ang sibat, kutsilyo at katana, na sinangga lahat ni Rengoku. Saka hiniwa ang kamay ng samurai at tinusok sa ulo. Kaya tigok ang siga. Kumalat ang balita tungkol sa nagbabantay na halimaw sa daanan, at narinig din ito ni Nasubyut, Dakuan at Shigure. Pagdaan ni Jubei sa nakakatakot na daanan ay nakakita siya ng aso, sakay ang nakatahi na ulo ng tao. Biglang lumabas si Rengoku na sinabing hinihintay niya si Jubei para ipaghiganti ang kapatid na pinatay ng bida. Sinabi ni Jubei na ayaw niyang makita ang mukha ng kalaban na pangit, saka ito tumakbo ng mabilis. Nagtago ang bida para mag-abang, pero lumabas sa likod niya si Rengoku na umatake ng sibat. Nakailag ang bida pero nahulog niya ang Dragonstone na nakita ni Rengoku. Naalala nito ang bilin ng boss na ito ang misyon, pero mas nais niyang patayin ang bida. Umatake si Jubei mula sa itaas kaya nahati ang mukha ni Rengoku na nahulog sa talampas. Kinuha ni Jubei ang Dragonstone, pero may kalaban pa siyang naramdaman sa paligid. Pero takot ang kalaban na patingin-tingin lang. Naibitin si Rengoku sa puno, pero muli itong bumangon at nanghuli ng sawa at ginawang leather ang mukha. Saka parang nakahay na naglalakad sa gubat. Nagpakita sa kanya ang kamukha ni Hiashi, pero galit na Brother Bear pala ang lumabas mula sa kuweba na inatake at kinagat siya. Niyakap niya ito ng mahigpit at sinaksak at pinatay. Saka tinanggal niya ang 2 ekstrang kamay at ipinalit ang malalaking braso ng oso. Biglang nagpakita ang isang Padre Damaso na halimaw. Ito si Dakaso na sinabing magsanib puwersa sila ni Rengoku. Dumating ang asawa ng namatay na oso, pero ininject ito ni Dakaso ng lason at namatay ang oso. Ganun pa man ay ayaw ni Rengoku na makipagsanib kay Dakaso dahil nais niyang kunin pareho ang Dragonstone at patayin si Jubei. Kaya umalis si Dakaso. Matutulog na sana si Jubei pero agad siyang lumabas dahil may nagsunog ng bahay. Paglabas niya ay tinapunan siya ni Rengoku ng palakol at ayaw siyang tantanan. Umatake ang halimaw, at nang makalapit ay niyakap niya ang bida gamit ang braso ng oso. Pero inuntog ng bida ang ulo at pagkaalis ay agad niyang sinira ang braso ng mga oso ni Rengoku. Nagpunta ng nasusunog na bubong si Rengoku na tumetawa pa, hanggang nahulog sa apoy at masunog. Baliw talaga itong babae, ngunit kinabukasan ay buhay pa itong tumayo at nag-isip ng gagawin. Sinabing hindi pa siya pwedeng mamatay hanggat hindi napapatay si Jubei. Nagpunta siya kay Dakaso at sinabing makipagsanib puwersa. Pero sinabi ni Dakaso na ayaw lang niyang kunin ang Dragonstone, kundi ay nais nitong magpalit sila ng mga kamay at paa ni Rengoku. Saka pinakita ang pangit nitong kamay at paa. Pumayag naman si Rengoku at pinagpalit nga nila ang kanilang mga kamay at paa. Nagsasaya si Dakaso dahil may malambot na siyang kamay. Pero bigla siyang sinakal ng kamay na mahilig mangsakal ng leeg. Kontrolado pa rin pala ni Kalbo ang katawan. At dahil mahirap mamatay ay pinaglakad niya si Dakaso at nilunod sa ilog. Kaya tigok ang mahilig mang blackmail. Kalaunan ay muling inatake ni Rengoku si Jubei na naglalakad lang naman. Tumalon siya sa ere pero inislice ng bida ang isa niyang braso. Pero nagkaroon ng pagkakataon ang Kalbo na matusok si Jubei gamit ang laso ni Dakaso. Akala ni Rengoku kung mamamatay na ang bida. Pero ang Dragonstone pala ang natusok, kaya naligtas si Jubei. Aatake sana si Rengoku pero pinutol ng bida ang buntot nitong lason at ito mismo ang tumusok sa babae. Mabilis na pinutol ni Rengoku ang kamay para hindi malason. Sinabi ni Jubei na ipagdasal na lang nito ang kapatid bago pa mamatay. Pero patraidor na nais pa ring umatake ni Kalbo. Pero sinira ng bida ang armas niya at iniwan na talunan. Pagkaalis ni Jubei ay nagpakita si Yamidoro na nagpapanggap bilang Hiashi. Sa paningin ni Rengoku ay ito si Hiashi, kaya lumapit ito. At dahil baliw na ito ay ginawa na lang itong bato ni Yamidoro. Samantala ay mabilis ang pagtakbo ni Shigure dahil may humahabol sa kanya. Pero paglingon niya ay ito pala si Yasubei na kilala niya dati. Ito ang dating naglagay sa kanya sa ninja village kung saan siya lumaki para maprotektahan ang babae. Pero dahil hindi na nila makontrol ang sitwasyon lalo na ang tungkol sa Dragonstone at Light Maiden ay kailangan na nila siyang patayin. Papatayin na sana siya pero dumating bigla si Zufo na sinabing kawawa naman ang babae kung ganon. Sinabi ni Zufo na magpakamatay na lang ang mga samurai. Pero pinaalis ito ni Yasubei.
Nang aasar na sinabi ni Zufu na tumigil na ang mga samurai sa pagpapapogi at umatake. Kaya umatake ang mga extra pero walang hirap silang pinag-slice ni Zufu. Saka sinabi pa nitong kulang ang galing ng mga samurai na ito. Binulag niya ang isa pang extra gamit ang dugo at saka pinaghahati ang mga ito na parang manok. Sinabi ni Zufu na naghahanap siya ng kasing galing niya sa laban, kaya umasta naman si Yasubei na siya na iyon. Naglaban ang dalawang long hair sa harapan ni Shigure. At habang umaatake si Yasubei ay nasisiyahan si Zufu habang nararamdaman ang gumagalaw sa tiyan. Mas magaling si Yasubei sa pakikipaglaban dahil natalo nito si Zufu na napayuko. At sasaksakin sana niya ito ng kutsilyo nang biglang lumabas ang halimaw sa tiyan ni Zufu, at kinagat ang leeg niya. Kaya tigok si Yasubei, tapos mabilis na nagtago ulit sa tiyan ni Zufu ang halimaw na hindi niya nahuli. Kalaunan ay dinala niya si Shigure at sinabing lahat ng Hirako ninja na dumarating ay walang balak na patayin siya. Saka sinabi niya ang role ng babae bilang maiden light na ito ang magiging reyna nila. Pero nang sinabi ni Shigure na gusto lang niyang mamuhay ng normal, ay nagalit si Zufu na nais siyang patayin. Lumapit nga ito at itinaas ang espada at inislice ang kinatatayuan ng babae. Habang nagpapainit sa apoy si Jubei ay dumating si Zufu at nakiupo. Nagpakilala si Zufu at sinabing nais niyang makalaban si Jubei na magaling sa espada. Saka naikwento niya noong niligtas niya si Shigure, laban sa mga nais pumatay sa kanya. Kaso ay nadismaya siya noong sinabi ni Shigure na nais lang niyang mamuhay ng normal. Saka ibinigay nito ang pendant ni Shigure na sinalo ni Jubei. Nang makita ito ni Jubei ay nagalit siyang bigla na umatake. Pero magaling din si Zufu. Galit na umatake si Jubei na kinasaya ni Zufu na umiilag-ilag. Nasugatan kaunti si Zufu na kinagalaw ng nasa tiyan niya. Masaya daw si Zufu dahil nakita ang magaling na kalaban. Saka inatake si Jubei na nakailag-ilag. Iniuntog ni Jubei ang ulo nito kay Zufu na nawala ng malay kaya lumabas yung halimaw sa tiyan. Pero sinangga ito ni Jubei. Paggising ni Zufu ay binalak niyang hatiin ang halimaw pero nakabalik ito sa tiyan. Natamba si Zufu na muling hindi nahuli ang halimaw. Saka sinabi niya ang kwento na noong bata pa siya ay nakita niya ang isang halimaw na nanghuli ng pusa. At kinain ito ng buo. Pero nang tignan niya ay nakakabit ito sa tiyan niya. Sinubukan niya itong tanggalin pero lumalaban ang bulate niya sa tiyan. Kaya paglaki niya ay naging samurai siya para makipaglaban. At para kapag malalagay sa panganib ang buhay niya, ay lumalabas ang bulate sa tiyan at sinusubukan niya itong patayin. Pero palagi itong mailap. Naunawaan ni Jubei na kailangan ni Zufu ang tulong niya. Kaya muli silang naglaban at nagtulakan gamit ang espada. Nang maitapon ang espada ni Zufu ay lumabas ang bulate sa tiyan na agad umatake, pero tinalian ni Jubei. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Zufu na matusok ng espada ang leeg ng parasite. Natanggal ng buo ang parasite sa katawan ni Zufu. At feeling niya ay malaya na siya. Hanggang sa pagbukang liwayway ng araw. Kinuha ni Zufu ang espada sa halimaw at sinabing ituloy na nila ang laban. Pero biglang nanghina si Zufu. At bigla niyang naintindihan na siya pala ang parasite at ang host ay ang bulate. Kaya nang mamatay ang bulate ay kasunod din siyang mamamatay. Pero bago mamatay ay may binulong siya sa bida. Kaya agad na pinuntahan ni Jubei si Shigure na itinago lang pala ni Zufu. May isang nagngangalang Rokai na nakatakas sa pagkakabilanggo. Papunta sana sa isang village sina Dakuan at Subyut, pero nakasalubong nila si Rokai na nagnakaw ng maraming kamote. Kinuha ni Subyut ang isang pirasong nahulog. Kaya pagdating ng mga humahabol na tao ay inisip na kasama ng magnanakaw ang dalawang bida. Inatake sila gamit ng pang-araro kaya napilitan silang tumakbo. Samantala ay hinahabol ng ilang kalansay na Wolverine sina Jubei at Shigure. Mabilis lang na pinagpapatay ni Jubei ang ilan sa mga ito, pero madami sila at pinaligiran nila si Shigure. Dahil naamoy ni Rokai ang bango ni Shigure ay bigla niya itong pinuntahan. Niyakap ang babae at binuhat hawak ang puwet saka itinakbo. Nakita rin ito ni Jubei, pero walang magawa dahil patuloy siya sa pakikipaglaban sa mga ninja na unggoy. Nailayo nga ni Rokai si Shigure kaso ay nagpagulong-gulong sila. At dahil sinabi ni Shigure na layuan siya ni Rokai ay nagdrama naman ang matakaw na sinusuntok ang sariling ulo. Huwag gayahin. Pero muli itong naging masaya at nagpakilala sa babae. Naglabas ito ng bulaklak para sana ibigay kay Shigure. Pero dahil nalanta ito ay muli itong naiiyak. Tumigil lang ito nang kunin ni Shigure ang bulaklak. Pinauwi ni Shigure si Rokai pero sinabi nitong nabubuhay daw siya para lang protektahan ang Light Maiden. Saka siya ang naging guide ni Shigure para ituro ang mas ligtas na daan gamit ang pang-amoy. Kaso ay nagutom siyang bigla at kinuha ang isang panis na pagkain. At kinain na parang tae sa harap ni Shigure. Yucks! Pero dahil nayayaki ang babae ay tumakbo ito at nabitiwan maging ang bulaklak na binigay ni Rokai.
Habang mag-isa ay pinuntahan ni Yamidoro si Shigure at sinabing sumama ang babae sa kanya kung ayaw maging katulad ng mga damo at puno na naging alikabok. Kaya nang hinahanap siya ni Rokai ay ang kutsilyo na lang ang nakita niya. Samantala ay patuloy ang pagtakbo ni Jubei dahil sa pag-atake ng mga unggoy. Pero nang nasa open field na sila ay pinagpapatay lahat ni Jubei ang mga ninja unggoy. Kaya pagdating ng boss nilang si Tobizaro ay nagalit sa nakitang patay na kasama. Nagkita sina Jubei at Rokai na parehong hinahanap si Shigure. At nagtatanungan sila kung nasaan ang babae. At lumaki pa si Rokai na naging balon pero muling lumiit dahil sa gutom. Biglang dumating si Tobizaro na kinalaban ni Jubei. Samantalang naamoy ni Rokai ang babae at bigla itong naging malaking gulong. Pinuntahan niya ang kinaroroonan ni Shigure at dinala ito patakbo. Nang inakala nilang ayos na ay naghanap ng bulaklak si Rokai para ibigay kay Shigure. Pero muling dumating si Yamidoro na inatake si Rokai at hinuli si Shigure. Patuloy sa paglalaban sina Jubei at Tobizaro. At inawat nito ang mga kasama sa pag-atake dahil siya ang tatapos kay Jubei. Nagawa ni Jubei na masira ang armor ni Tobizaro na tumalon paalis. Kaso ay biglang sumabog ang isang batong naroon kaya natabunan at patay si Tobizaro. Kagagawan pala ito ni Yamidoro na nagpakita kay Jubei. At tinawag pa nito si Jubei na magtrabaho sa kanya. Pero tumanggi si Jubei na umatake gamit ang katana. Sinanggalang ito ni Yamidoro at ginamit ang kapangyarihan kaya nasaktan ang kamay ni Jubei. Dahil ayaw maging tao ni Yamidoro ang bida ay papatayin na sana niya ito. Ngunit biglang nahulog si Rokai na niligtas ang bida na inutusang tumakbo. Kaya umalis si Jubei samantalang nahihirapan si Rokai sa kapangyarihan ni Yamidoro. Hanggang bumagsak itong nanghihina. Pag-alis ng mga kalaban ay nilapitan ni Jubei ang nag-aagaw buhay na Rokai at sinubukang bigyan ng pagkain. Pero sinabi ni Rokai na iligtas ng bida si Shigure at bigyan ito ng bulaklak. Saka din ito namatay. Dumating si Subiot at sinabi sa bida na sinundan ni Dakuan sina Yamidoro dala-dala si Shigure. Nasa isang malaking barko na pala si Shigure at bihag ni Yamidoro. Nagpunta ang mga bida sa isang pantalan at nakita nila si Dakuan sa isang barko na hinihintay sila. Ibinaba nito ang hagdan pero dumating din si Yagayu kasama ng 2 tao nito. Isang sigang pirata ang nagpumilit umakyat agad, pero ihinulog ito ng mga samurai at iniwan. Saka nagulat si Dakuan dahil sa pagkakakita kay Yagayu. Samantala ay pinaupo ni Yamidoro si Shigure at ipinakita ang maraming mga Hirako ninjas na pinalibutan ang kanilang barko at nais iligtas ang kanilang prinsesa. Samantala ay nais ni Yagayu na kunin kay Jubei ang Dragonstone na ayaw ibigay ng bida. Kaya naghanda sila para maglaban. Pero natigil ito nang dumating ang isang bata na nagtago sa likod ni Jubei. Hinahabol pala ito ng malaking tao. Dahil binalaan ng bida ng espada ang lalaki ay umalis din ito. Kaso ay kinuha ng batang babae ang Dragonstone mula kay Jubei. At nagpahabol-habol ito sa loob ng barko na nakikipaglaro ng hide and seek. Kaso ay hindi mahabol-habol ng mga bida. Sinubukan ding hanapin ng mga samurai ang bata. Pero biglang may umatake sa isang samurai. Kaya napasigaw na lang ang extra na samurai nang makita ang bangkay ng kasama nitong naidikit sa pader. Nasabi na lang ni Jubei na hindi lang sila ang nakasakay doon kundi may kasama pa silang iba. Sa kabilang banda ay nakahanda ang maraming Hirako ninja sa pag-atake kay Yamidoro. Ngunit gamit lang ang kanya ng malaking barko ay walang hirap na pinagpapatay ni Yamidoro ang mga Hirako ninjas. Kaya napaluha ang babae. Habang nag-uusap sina Dakuan at Jubei patungkol kay Yagayu, ay nagulat ulit sila nang dumating ang isa pang namatay na tao ni Yagayu. Nag-iisip pa lang sila kung anong nangyari, nang bigla silang atakehin ng isang maliit na bruha mula sa ere. Pinagtatapunan sila ng mga shuriken at matalim na tela. Pero naslice ito ni Yagayu at nasaktan ang halimaw na tumakbo. Sinundan nila ang bakas ng dugo sa tahimik na barko. At nakita nila ang batang umiiyak na sugatan ang katawan. Tinuro ng bata ang nakabukas na bintana at sinabing ninakaw ng matandang pangit ang kanyang bato. Umalis ang iba samantalang nilagyan ng bida ng benda ang kamay ng bata, na muling naging masaya. Sinabi ni Dakuan na hindi nila mahanapan ang matandang hakluban na pumapapatay ng tao. At naging masaya ulit ang bata na sumusunod kay Jubei. Pero napagtanto din ni Dakuan na pwedeng ang bata mismo ang halimaw. Saka biglang naglaho ang bata na kasama nina Jubei at Subyot. Kalaunan pa ay nakita ulit nila ang pinatay na lalaki ng halimaw. Tumatakbo na naman ito dala ang matalim na tela nang mahuli ito ni Dakuan. Sinubukang kunin ni Subyot ang Dragonstone pero pinigilan siya ni Yagayu. Biglang umatake ang halimaw mula sa ere, pero ini-slice ito ni Yagayu at nahulog sa sahig na wasak ang ulo. At nakita nilang ang kalahati ay mukha ng bata, at kalahati ay mukha ng halimaw. Pero muli itong bumangon na umiiyak at ibinigay ang bato kay Jubei. Dahil nais kunin ni Yagayu ang bato ay naglaban sila ni Jubei sa harapan ng bata.
At nagpunta ang bata sa gitna dahil ayaw niyang masaktan si Jubei. Pero natusok ang leeg nito at namatay. Kaya nagalit si Jubei na ginamitan ng long-range attack si Yagyu. Kalaunan ay nakarating sila sa paroroonan, pero hinayaan nilang maunang umalis si Yagyu na sinundo ng mga kasama. Sa isang palayan ay buhat-buhat ng mga alipin ang boss na Yamidoro, kasama si Shigure at isang babae. Nang mula sa taniman ay dumating ang ilang mga samurai na tao daw ng emperor na laban kina Yamidoro. Sinubukang umatake ng mga ito pero kinuryente lang sila ng matabang Tesla coil. Saka sila pinagpapatay ng mga halimaw. May isang nakaligtas na sinubukang tumakbo, pero nahagip siya ng tinapong kutsilyo ni Utsushie. Ganun pa man ay nakatakbo pa rin siya at nakauwi na tigok, pero naituro sa mapa ang lokasyon ng pupuntahan ni Yamidoro. Kaya naghanda si Yagyu at mga kasama. Sa kinaroroonan ni Shigure ay nilapitan siya ni Utsushie at pinalaya. Pero ginamitan niya ito ng jutsu kaya nahipnotismo ang babae na sunod-sunuran sa gusto ni Utsushie. Nagpunta ng hot spring si Shigure na sinundan din ni Utsushie. Naglaro ng kaunti ang bruha saka hinigop ang kaluluwa ni Shigure sa katawan. Samantala ay pinatulog ni Jubei ang ilang nagbabantay at pinaiwan si Subyot na magbantay. Kaso ay nagulat si Subyot nang makitang may halimaw sa likod na bigla siyang pinatahimik. Tapos madami pa pala sila doon. Nakita naman ni Jubei at dakuan si Shigure na walang malay na agad nilang pinagdamit. Pero dumating ang maraming killer ninjas ni Yamidoro. Kaya pinabantay ng bida ang babae sa matanda. Nilabanan ni Jubei ang mga ito at na-slice na parang cake. At saktong dumating ang mga Hero 2 ninjas na nagpasabog. Inatake ni Jubei si Yamidoro na nabitawan ang Dragon Stone at napulot ng bida. Natigilan din si Yamidoro nang magpakita si Mufu na boss ng mga Hero 2 ninjas. Saka tinapunan nila ng granada ang matabang Tesla coil na sumabog. Kinuha naman ni Jubei ang 2 piraso ng Dragon Stone at binuo ito. Nilapitan siya ni Mufu at sinabing hindi sila nagpunta doon para makipaglaban sa kanila. Pagdating ni Shigure ay biglang nagbaw ang mga Hero ninjas dahil si Shigure daw ang boss nila. Saka sinabi nilang oras na para muling bumangon ang kanilang kaharian. Ibinigay ni Jubei ang bato kay Shigure at sinabing kung talagang nais nitong maging light maiden ng mga Hero ay kunin niya ang bato. At kinuha nga ng babae ang bato na pinagtaka ng bida. Saka napatawa si Dakuan na parang wala sa sarili, at pinakitang may nakatusok sa likod ng leeg nito. Sa paglalakad ay nadulas si Shigure na agad inalalayan ni Jubei. At iba ang hawak ng babae sa bida na kunwari kiss ang gusto. Pero kumuha ang lalaki ng kutsilyo at pinatay ang isang ahas. Habang nag-uusap sa isang bahagi sina Jubei at Mufu, ay busy naman si Shigure na nilalagyan ang leeg ng mga Hero ninjas at kinokontrol sila ng palihim. Nakita ito ni Ashizo na alam na may kakaibang nangyayari. Pero bago pa siya makaalis ay pinaligiran na siya ng iba pang tao ni Shigure. Tumakbo siya na parang hangin, pero napatid siya ng nakaamba na tali at bumaliktad. Saka muli siyang pinalibutan ng iba pang ninjas. At pinagsasaksak nila ang malaking baliktad ang mukha at pinugot pa ito. Dumating si Shigure na pinagmakaawaan ni Ashizo, pero ginawa itong fishball ng babae. Pagdating ni Jubei at Mufu ay pakunwari natatakot na yamakap ang traidor na babae. Pero habang naglalakad ay napansin ni Subyot ang nakatusok sa leeg ni Dakuan. Pero natakot siyang magsalita at nanahimik na lang. Pagdating nila sa isang lagusan ay inilabas ni Shigure ang Dragon Stone at nagtanong kung anong gagawin nilang kasunod. Kaya inilabas ni Mufu ang kapangyarihan at pinag-isa sa Dragon Stone na naging plauta. Dahil nakuha na ng babae ang nais, ay inutusan na nito ang mga slave at biglang hinawakan sina Mufu at Jubei. Nagpakita din sina Yamidoro at Yamikubo na masterminds at sinabing patayin na nila ang mga extra. Nag-transform din sa totoong anyo si Utsushie at inutusan ng mga Hero ninjas na magpahulog sa love kasama si Mufu. Kaya parang zombie ang mga ito na nagpahulog sa apoy at kinakaladkad pa si Mufu. Sinubukan pa ni Mufu na magwala at lumaban, pero kinuryente lang siya ni Yamidoro. Saka nahulog lang siya sa apoy. Umatake din si Jubei pero nakailag si Utsushie. Nang makorner niya ito ay inutusan ng babae sina Dakuan at iba pa na ihulog ang bida. Mahuhulog na sana sa apoy ang bida, pero tinalian niya ang leeg ni Utsushie at naglambitin. Nagpatulong si Utsushie kay Yamidoro, pero traidor yung pangit na ginawang buhangin si Utsushie. Kaya nahulog ang mga bida sa apoy. Nakita itong lahat ni Shigure, pero wala siyang magawa. Kahit nang utusan siyang buksan ang lagusan gamit ang plauta ay sinunod din niya ito. Naitanim sa kanyang memorya ang ilang alaala ng lahat ng mga naunang Light Maiden kaya nagawa niyang patugtugin ang musika na password. At nang mabuksan ang lagusan, ay magkakasunod silang pumasok sa loob para malaman kung ano bang kayamanan ang nilalaman nito. Saka may pinagbantay na sumo wrestler si Yamidoro sa labas. Akala ni Subyot kung ligtas na siya, pero may mga Wolverine sa likod niya.
Gagawin sana siyang sisig pero biglang pinatay ito ni Jubei na buhay pa. Kasama niya si Dakuan at ilang tao ni Mufu. Dumating din sa laban si Yagayu na pinatay ang isang bantay na sumo. Umatake ang mga samurai sa mga sumo at marami silang napatay. May nahuling samurai pero pinatay din ang taba. Ipinakita na nakaligtas sina Jubei dahil hindi pala totoong nakontrol ni Utsushie ang matanda dahil immune ito sa mga spell. At may niligtas din siyang mga chicks na ninja, at ito ang tinawag nila nang na-stuck sila sa bakana ng bulkan. Pagpasok nila ay nakita nila ang maraming mga samurai ng shogun na nakapasok na. Pero mabilis lang itong dinaanan ni Jubei. Samantalang nilabanan ito ni Dakuan at ng mga ninja. Alam din ng mga kalaban na may mga samurai na dumating. Kaya inutusan ni Yamikubo ang 2 ninja android para pigilan sila. At walang hirap na kinarni ng mga android ang mga samurai gamit ang kanilang mga advanced weapon technology. Kahit maraming namatay na samurai ay nagawa pa rin ni Yagayu na mapigilan ang 2 robot. Pero muling nagdikit ang nahati na android, at binalak patayin ang mga samurai. Pero dumating si Jubei at ginamit ang long-range skill nito para pabagsakin ang android. Patuloy lang sa pagpasok sina Shigure, at may binuksan pa itong pinto. Nakita nila ang maraming patibong na lumilipad sa ibabaw ng lava. Samantala ay nakita ni Subyut ang mga namatay na robot. Tapos nagulat siya nang dumating si Dakuan at ang 2 chicks nito. Tumakbo pala sila nang maglaban ang mga halimaw at mga samurai kaya sila nakasunod agad. Ginamit ni Shigure ang plauta at dahil sa pagtugtog ay naging daanan ang lahat ng mga lumilipad na orb. Pero mula sa lava ay lumabas si Mufu na muling nabuhay at sinabing bumalik para tapusin ang laban nila ni Yamidoro. Kaya naglaban ang 2 sa ere. Samantala ay sinaksak ng kasama ni Yagayu si Yamikubo na namatay. At binati naman ni Jubei si Shigure na hindi makapaniwalang buhay pa si Jubei. Pinasuko ni Yagayu si Yamidoro dahil patay na ang boss nito. Pero sinabi ni Yamikubo na ituloy nila ang laban. Kaya ginawang abo ni Yamidoro ang master kasama ang samurai. Nag-ilaw ang hawak ni Shigure at tumakbo sa tulay na hindi pinakinggan si Jubei dahil tinatawag daw siya. Sinabi ni Yagayu na hindi siya papayag na kunin ng bida ang kayamanan. Pero sinabi ni Jubei na wala siyang paki sa kayamanan. Kaya sinabi ni Yagayu na si Shigure ang mismong kayamanan. Nagpunta si Shigure sa trono ng Light Maiden at nakita ang isang babae na kamukha niya. Ibinalik niya ang plauta at sinabing ayaw niyang maging Light Maiden. At nais niyang mamuhay ng normal. Biglang nag-ilaw ang plauta na lumipad sa ere. Lumindol ang paligid kaya tumakbo ang babae. Pero nais patayin ni Yagayu si Shigure dahil hindi daw siya papayag na may matitirang may dugo ng Hiraku clan. Pero patuloy ang pagdepensa ni Jubei na hindi payag sa nais ni Yagayu. Patuloy lang ang paglalaban nila ni Yagayu at malakas niyang inutusan ang babae na umalis na. Kaya tumakbo nga ang babae sa gumuguhong lugar. Nalaman ni Mufu at Yamidoro na tinanggihan ni Shigure ang kapangyarihan. At dahil dito ay tapos na ang bloodline ng lahat ng Hiraku Demon. At pinakitang magkapatid at magkamukha pala ang 2 na sinabing okay na siguro ito para sa kanila. Saka sila parehong tumawa at namatay. Kalaunan ay nakalabas ang mga bida kasama ang kagigising na Shigure at nakita nilang sumabog ang bulkan. Nagtanong ang babae kung nasaan si Jubei pero napailing lang si Subyut kaya nalungkot ang babae. Kalaunan pa ay nagpatuloy si Dakuan sa paglalakbay. Samantalang nagtatanim naman ng gulay sina Subyut at Shigure kasama ng iba pang ninja. At sa pagtatapos ng series ay pinakita pa rin si Jubei na patuloy lang sa paglalakbay. Syempre malakas ang ating bida kaya hindi ito agad namamatay. At palike naman dyan para mapapa-o anime recaps Tagalog upload pa more tayo.